Sinabi mismo ng agent ni Lebron na si Rich Paul, 10 to 12 teams ang tumatawag sa kanya ngayon about sa free agency situation nitong si Lebron sa Lakers pagdating ng off-season. Pero base na rin kasi mismo sa kanya na hanggang ngayon hindi niya pa talaga nakakausap si Lebron about sa final decision nito kung mag-i-stay to sa Lakers o papasok talaga sa free agency. Lalo na pagdating sa issue ng salary at luxury tax ng Lakers Halos 2 linggo na lang bago mag-umpisa ang off-season, ang Lakers possible na nilalakad ng araw yung magiging negotiation nila dito kay Lebron pero hindi pa sure kung magkakasundo Malinaw naman kasi sa Lakers na gusto pa rin nilang panatilihin si Lebron. Ang problema, si Lebron ayaw mag-stay sa Lakers kung malaking pay cut ang mangyayari. Lalot yung option na yan na ibinibigay sa kanya, pay cut lang talaga kung babalik siya Warriors, Cleveland Cavaliers at New York Knicks pa lang yung mga teams na pinangalanan na interesado dito kay Lebron. Ngayon lumalabas na rin sa reports yung team ng San Antonio Spurs na pwedeng tumarget kay Lebron after malaglag sa finals. Walang matching rights o special rights ang Lakers para pigilan itong si Lebron kung pumasok siya sa unrestricted free agent dahil tapos na yung contract niya na may no trade clause kaya nakalabas siya sa restricted free agent dahil nung 2025 in-exercise niya na yung player option niya sa 2025 to 26 season pero may bird rights kasi ang Lakers kay Lebron. Ibig sabihin, pwede pa bigyan ng malaking contract si Lebron na malayo sa veteran deal na ibibigay sa kanya ng mga contender team sa free agency. Pero malayo rin naman kasi sa maximum deal yung pwedeng ibigay ng Lakers. Based sa mga report kasi, around 25 to 30 million lang ang gustong ibigay sa kanya. Kaya based sa mga nababasa kong article, hindi nga raw totoo na hirap ang Lakers na bigyan si Lebron ng max contract dahil sa cap space. Sadyang nagtitipid lang ang Lakers dahil may bird rights si Lebron. Kaya nilang ibigay kay Lebron yung maximum salary na hinihingi niyan. Ang tanong, kung gusto nga raw ba ng Lakers na gamitin yung malaking part ng cap flexibility para kay Lebron o gamitin na lang yan sa pagbuo ng roster sa paligid ni Luka. Diyan lumalabas na talagang binabarat nga lang raw ng Lakers itong si Lebron Dahil gusto ng Lakers bumuo ng champion contender sa paligid nila. Kung umalis man si Lebron, mas malaking cap space nga raw kasi panigurado ang magbubukas sa kanila galing mismo sa contract niya at pwedeng superstar pa ang makuha nila sa market. Lalong lalakas yung tsansa nilang makuha ng superstar partner kay Luka. Gusto nilang magkaroon ng flexibility para sa isa pang star Possible target nila yan sa 2027 free agency. Kailangan din nilang isipin yung extension kasi ngayon ni Austin Reeves at iba pang free agent player. Kaya kailangan ng Lakers ngayon linisin yung mga free agent player nila bago ang offseason na mangyayari. Kaya ang Lakers kaya nga raw talagang magbigay ng max contract kay Lebron pero 25 to 30 million lang yung possible kayang ibigay sa kanya dahil 50% yung pay cut na mangyayari, sobrang laki. Kahit yung mga analyst pabor sa bagay na yan. 25 to 30 million range papasok si Lebron dahil mas maraming pera ang matitira para magdagdag ng center, wing defender at iba pang role player sa paligid ni Luka at Reeves. Kung hihingi si Lebron ng buong max contract niya, around 57 million, kayang-kaya pa rin siyang bigyan. Pero ang problema nga, magiging limited sa pagbuo ng roster build nila. Kaya kung hindi kumbinsido si Lebron mag-salary discount ngayon, dyan nagiging komplikado. Possible pumasok yan sa free agency at pumirma sa contender team para sa championship window na hinahabol niya. Based kasi sa mga report, ang pinaka-realistic na offer ngayon na nagsisimula dyan, etong Warriors. May non-taxpayer mid-level exception pa sila around 15 million per year. May projection pa nga kung sasaling araw si Lebron sa Warriors, kailangan niya nga talagang tumanggap ng malaking pay cut. Halos 40 million yung difference sa max deal niya. Pero malayo rin naman yan sa kayang i-offer kasi ng ibang team yung Cavaliers, yung New York Knicks. Based sa report, sobrang interesado rin na kumuha yung mga yan kay Lebron. Ang problema, interesado lang sila papirmahin yan gamit yung veteran deal na umaabot lang sa 8 million per year. Na base mismo kay Windhorst, sobrang layo nga raw sa ngayon na tumanggap si Lebron ng ganyang kababang contract Sumali na rin ngayon yung San Antonio Spurs dito kay Lebron Base kasi sa report na lumilitaw yung malaking pangangailangan ng Spurs ngayon sa veteran player na kayang mag-lead sa mga batang core nila. Si Lebron, elite passer at floor general, sa papel
Pwedeng maging katulad nga raw to ng LeBron Anthony Davis noong 2020 sa Lakers, LeBron Chris Bosh nung Miami era, at LeBron Kevin Love nung Cleveland. Kaya nakikitang mas mapapadali ni LeBron yung buhay ni Wembanyama sa pagiging veteran leader nito para mag-create ng open shot, easy basket sa interior. Base kay Samkin, may sapat na flexibility ang Spurs para mag-offer ng kontra kay LeBron. Pwedeng gumamit din ng mid-level exception o gumawa ng cap space. Kung gumawa sila ng decision dito kay De'Aaron Fox para sa future nito sa offseason, kaya magbubukas sa Spurs yung salary room around 20 million range para dito kay LeBron. Hindi kailangan magbigay ang Spurs ng ibang core para makuha si LeBron